Yo, welcome back sa number 1 male podcast sa Southeast Asia at soon sa buong mundo. What is a podcast? Kakainis talaga yung crawl na 8 asset. Hindi ko maano yung mga tao. May TV. Ano ba yung mga sinasabi madalas? Ano yun? Sa comment. Sa comment. Yung TV namin, hindi ko mahinaan. Tapos yun ganyan, nagugulat yung nanay ko. Pero wala na, no? Na-convert na nila si, na-convert na pre. Wala na akong makita. Kaya nga, consistency is the key. May mga nakisigaw pang dati, di ba? Ano talaga siya, pre, no? Proven and tested that consistency talaga is kayang pabaguhin ang isip ng tao. Pag nawala yun, yung mga fan mo, aatakihin ka rin. Naku-call out ka eh. Walang consistency, laging sa umpisa lang. Oh. Sila mismo man check sa'yo eh. Kaya nga uso yung jabol theory nung sinabi nyo. Tumatak yun eh, yung jabol theory. Pag nagja-jabol ka na, huli ka. Ituloy mo lang, yung nakahuli sa'yo, mahihiya. Parang ganun din sa vlogging, I think, pagka minto ka, pagtatawanan ka, pero pag tuloy-tuloy ka, or trabaho mo, tuloy ka nagsusumikap, pipilib sila. Respect eh, no? Mako-convert talaga from hate to respect. Pero pagka walang consistency, yung respect, nagiging hate na. And we see that. May evidence na tayo dyan. Kaya naalala nyo ba yung panahon natin na natataranta tayo kasi kulang tayo ng isang episode? Naalala nyo yung mga ganung moments? Way back mga December yata kasi maraming holiday, di ba? May gagawala ng pang-upload. Kailangan na natin mag-shoot. Putang ina. Ayaw kasi namin na mabungalan kami ng isang araw. Kaya hanggat maaari. Consistent talaga kami mag-upload. Consistent talaga. So pagka wala kaming upload, alam nyo na may maling nangyayari. Kasi nag-ano kami dyan for your information ng mga pare, para transparent lang and we're open lang sa inyo. Natataranta talaga kami pag wala kaming upload. Kumbaga, di kami magkanda-ugaga. Nung ewan ko, napansin nyo yun, Sunday, na late ako ng... ako may kasalanan nun, by the way. Yung boxing. Di ba napansin nila? Uwi ako putang ina. Oo nga, wala pa pala akong edit po. Tangina, naputol yung gala ako. Nawala sa isip ko talaga, pre. Legit? Tapos yun, pagka-upload, edit po, upload. Buti na lang, sa awa rin ng Diyos, walang copyright yung music na mga ginamit ko. Kasi kung may uulitin ko na naman, Delay na naman delay yan. na naman. Ay sabi ko, ayos. Tangina. Helio tayo, guys. Abangan nyo. Nandyan kami. Siguro naman madedelay to, no? Delay na to. Nandun na tayo pag Nandun na tayo. napanood nila to. Punta kami ng Helio. So, baka mapapanood nyo yung mga gala namin. With suplado mo. Ay, ba't mo sinabi? Wala na. Gagi. Wala na naman na. Nandun na naman na. Nakita na nila. Okay. Alam na nila yun. No? Nga pala. Pag lumabas pala to, napanood na pala nila. Napanood na nila yun. So, Okay. kasama ni suplado mo to, sino? Si Joshon Point. Binapasa ko nga sa'yo, gago. Hindi ako na. 8 assets sa lahat ng social media accounts. 8 na lang. 8, 8. In hit. Pag makita ka ng 8, 8, ako yun. Punta ka sa Facebook. Tapos, kung gusto mo magkwentuhan tayo ng mga sikreto, message ka, sabihin mo, 8, pasend ng link. Ng bold. Ay! Discord yun. Discord yun. So, yung link ng 3PM Gang Shop sa Shopee, nandyan na yon kasi yung merch ng Anti-Supot, nandyan. Yun. Click nyo sa description, ilalagay ni JOP yung link niyan. Oo, lalagay yan. Alright? Parang bago yung bracelet mo, pare. Hindi yan bago, pre. Luma na to. Joshon Point para sa lahat ng social media. Kung under self-improvement ka at or gusto mo na mag-amoy mabango, available mga perfume natin sa Shopee at TikTok Shop. Go ahead, check them out. Kung lalaki ka nanonood nito, mag-sports ka. Nakakatanggal ba na amoy panghiyan? Oo, pre. Ay, depende. Minsan hindi i-epekto pagka sobrang panghi mo. Hindi talaga may epekto. Mapanghe. Ako na yan. Ako yan. Ako yan eh. Tangina. Ano yung identity mo na? Inaako mo. Nakako, pre. Sa isa daw, enroll lang sa Army. Hari ng hip-hop underground. Social media icon, motherfucker. 1 million bago matapos ng taon. Watch. Ano yan? Watch. Magpapaparty pa tayo dyan, pre. Oo, tol, malilibre Surprise ako. ka namin ni 8 Asip. May dala kaming balloon 1M.
Teka nga lang. Huwag naman yun, parang bading naman tayo nun, pre. Tangin na mag-bar na, mag-club na lang or mag-gimmick. Teka, nakakalimutan ko dahil sinabi mo, naalala ko, tapos ka na ba? Nakalimutan ko, gusto ko sabihin to, 100,000 bago matapos ang taon. Tingnan nyo yan! I like the energy, Galit na galit na. Sabi ko kasi sa kanya, kailangan gusto ko sabihin ko para maano ko. Nakakalimutan ko sabihin. Last week pa to, di ba? Last week. Ngayon ko lang nasabi. Ingatan nyo pera nyo. Oh, yan. Bakit nag-effect sa akin yan? Na napunta na ako ilang beses din. Bago yung motor, inisip ko lang din yun eh. Di, pagkatapos ng problema ko na to, few months, di ba? Malaking problema ko, di ba? Paglabas ko noon, sa mga problema ko na naging okay na lahat, yun, inisip ko lang din yan, and then boom, wala. So, yun Sa isip, I think, sabi kasi ng mga ibang tao, wag daw gagawin yon kasi magkaka-dopamine ka daw agad. Tapos di mo natutuloy. hindi mo na itutuloy. Kaya siguro siya nagiging effective sa gaya ko kasi mataas yung poke ng inang pride ko, pre. Pero si May foundation na tayo eh. Oo. Ganda na yung Kaya pwede. foundation natin Advanced to kasi, no? Kumbaga, advanced na. Tinan mo ako, naramdaman ko yung importance na kailangan sabihin ko talaga. Kasi nakakahiya ka, pre. Oo. Masculinity tayo rito eh. Oo. Ginaganito ko yung sarili ko pagka may goal ako. Sinusupot ko yung sarili ko, parang putang inansupot ko naman kung gagawin ko to. Ansupot ko naman kung hindi ko gagawin to. Ansupot ko naman kung hindi ako magiging consistent. Ang supot ko pag di ko tinupad to. Parang doon ko nabubuhos yung dark energy ko, yung pride ko eh. Kaya nakakamit ko yung gusto ko. Kaya gumagana siya. Tapos ako rin, siguro pagdating sa sa whole equation, nakikita ko talaga nakasama siya eh. So ngayon, kaya sinabi ko siya na 100,000 bago matapos taon. Kasi may nakita rin akong mga signs. Kumbaga, lumamado ako sa laban. Kaya sabi ko, achievable na, sabihin ko na to. So part siya ng whole equation eh. So pwedeng sabihin mo rin talaga siya para mapunan mo na yung part na sinabi ko na eh. 'Di ba? Kasi ganito yan eh. Kung ang buong process ay kailangan makakita ka ng mga strength mo. So yan, ito yung mga strength mo. Kaya mo sasabihin. Correct. Ngayon, kung hindi mo pa nakita yung strength mo, pero sinabi mo na, at least napunan mo na yung sinabi mo na, buuin mo ngayon yung mga strength mo. Napipilitan kang gawin ngayon. Napipilitan kang Pero gawin. kailangan mo na mataas sa pride, I believe. Kailangan mataas pride, no? I think dun mo mapapakinabangan yung pride. Oo. Hindi sa pakikipagtuusan sa tao. Mapapatunayan mo siya na gumagana yung pride. Kasi hindi naman kikreate ng Diyos yung pride at ego kung Walang purpose. walang purpose at hindi makakabuti sa'yo eh. Makakasama din yan. Kapag hindi mo na-use ng tama. Oo, agree. Sa akin, doon ko siya ginagamit. Alam ko, nabalot ako ng dark energy pare na parang kagaya let's say, kila Mamba, yung ganong mentality na ayaw pumayag, competitive, yung ganon. Yun yung tinutukoy ko na dark energy. Doon ko siya binubuhos. Alam mo, Ganon. meron tayong pre. So, uwian, di ba? Pag mag-shoot tayo, uwian sa gabi, mamotor ako. Kalmante lang ako habang pauwi. Sarap ng hangin, ganun. Tapos may umano sa utak ko, pre. Ito yung exact word na sinabi sa utak ko na hindi ko alam, pero ramdam kong importante siya, pre. Ang sabi nung thought na pumasok sa utak ko, lahat naman ng nandito sa mundo, magagawa mo talaga. Sa'yo yan eh. Sa'yo yan. Lahat ng nandito sa mundo. The world is yours. Sa'yo yan. Sa current state mo lang ngayon, hindi mo pa alam gamitin. Parang bata ka, tapos nakikita mo yung toolbox ng tatay mo. Kung halimbawa, ang laman ng toolbox ng tatay mo, merong electric na pang screwdriver, so ang bilis pag mag-i-screw ka. Merong chainsaw na maliit. Kumbaga, yung mga tools na yun, nakakapagpabilis silang trabaho eh. Kaso nung bata ka, hindi mo kasi siya alam gamitin. Gets. Pero kung pwede ba? Pwede ka ba maging powerful? Pwede. Sa current state mo lang, hindi mo alam. So, kailangan mo lang dumire-diretso. Kumbaga, ang inano sa akin nun, pwede lahat. Yung gusto mong may yate ka, pwede.
Sa current state mo lang, hindi mo pa alam gamitin eh. Yun. Pero walang imposible. Oo, walang imposible talaga. Hindi ko alam, pero basta nag-cross lang sa utak ko na gano'n, sabi ko, hindi, ikikip ko to. Ikikip ko tong... Kayo ba nung mga nagkaroon kayo ng motor at kotse, lahat ba yan nakita nyo na rin na para bang may gigil na kayo nung before pa? Di ba nung wala pa yan sa inyo, talagang, hindi, kukunin ko to. Talagang ganun, nagsisimula muna no? Kaya nakwento ko na to dati. Yung motor ko, yung big bike ko. Nung nirelease yan, di ba? Inano ko na pre. Pinanifest ko na siya akin yan. Magkakaroon ako niyan. Oo. Tapos nung nakwento ko na to. Nung pagka-release siya sa Pilipinas, ako pinakaunang-unang nagkaroon yan. Hindi naman sa Pilipinas. Sa South. Sa Cavite. buong South, Cavite. Sa buong Cavite. In-announce nila yun. Kaya nga, kumbaga parang patunay yung motor ko kaya hindi ko papakawalan yun. Patunay yun na yung pagmamanifest, pagkiklaim na gusto ko to, announce mo to. Kasi binlog ko rin yun, pre. In-announce ko rin yun. Sabi ko na sa isang vlog ko na ito, nakita nyo tong motor na to, magkakaroon ako niyan. And then yun, parang, syempre, on the background, inano ko rin siya. Parang tinrabaho ko rin. Talagang todo promote ako ng pabango ko, no? Sabi ko, ito, may bago akong stock. Pinlano ko rin siya. Binago ko yung packaging ng pabango para pang, ano ba to? Pang new buyers. So, ang dami rin bumili. Oo, malakas So, yun. kita mo Tas yun na, putakin na motor. Bang! Yung isang buwan ko, 1 week mo lang Ano yun? Yung mga isang buwan kitaan ko, 1 week mo lang, malamang sa malamang. Hindi, okay ka naman. Tanga na, kung makita nyo to mag-shopping sa Alpine Star, kala mo namimili lang ng Hindi, pero, chichirya pero ano tayo ngayon? Yun yung mga time na sabi ko na Sabay ganun no? peak yun, pre. Sabay ganun. Peak yun ng financial ko. Pero ngayon, di ko pa nababanggit sa natin na medyo may mga tayo ngayon, may mga downside tayo ngayon na hinaharap natin currently. No? Pero May bala kaya ako. pa naman. May bala ako. Naalala ko yung kumakain tayo ng manok. Tapos nagkwento lang tayo sa bronco. Parang, ina wala pang 1 minute. Boom! May bronco. Na po. Parang, di ba nasabi ko nga na ibibigay sa'yo ng universe yan? Pero depende kung paano mo titignan yung pagkakabigay sa'yo. Katulad doon, hinahanap natin, di ba? Binigay siya sa harapan natin. Yung iba kasi, pag hiniling nila, tinitignan nila na bibigay directly agad. Kotse, sige, directly. Pwedeng minsan, gusto mo pala ng kotse. And then pag-apply mo, boom, sige, ito yung open na trabaho. Driver. Magdadrive ka ng paborito mong kotse. Minsan ganun. Ganun ang universe. Oo, ganun, totoo yun. Kasi hindi naman niya naiintindihan o ang itaas o kung sino man, hindi naman niya naiintindihan kung paano mo ito gustong makuha. Basta ang alam lang niya, ayan no. At ikaw dapat mag-utilize nun. Alam mo dapat paano i-utilize yun. Kaya nga, nandun tayo sa mindset na hanggat wala pa sa'yo yung opportunity na yon, dapat inaayos mo na yung sarili mo para pagka nandyan na sa'yo, alam mo kung paano gamitin at alam mo na opportunity yun. Kasi, katulad yan, gusto mo nga ng motor. Okay, nung hiniling mo na sana magkaroon ako ng motor, nakaplano na yan kay GOD. Parang iba yun DOG. DOG, Snoop Dogg. Snoop Dogg! Kay DOG. Ano ba puta? Kay DOG Dami ko kasi iniisip kaya kung ano-ano pumapasok sa isip ko. Kay Mamimim na naman ako, putang ina. Ito, magdo-double down. DOG. So, Lakit hot. Kapit lakit hot. naka-ano na yan. So, nakalagay niya dyan, Joshua, motor. Ngayon, ibibigay ba niya sa'yo yun kung wala ka namang pang-maintain ng motor? Nagigets nyo, Diba? Kasi hindi pwedeng hilingin mo yun tapos hindi ka naman ready kung ibigay sa'yo ng Diyos yun So magmumukha lang walang kwenta yung opportunity na yun. Kaya hanggat maaari, wala pa sa'yo yung mga bagay na yun. Kunyari, gusto mo maging mayaman. Bakit? Kaya mo bang mag-handle ng maraming pera? Kaya mo bang kumausap ng maraming tao para makuha yun? Hindi bibigay sa'yo yun. Correct. Diba? Dadaan lang yun. Psychological wallet mo, ready na ba? Yan. Kasi, for example, kaya ako naisip ko, kasi ang ganda ng example mo, pre. Gusto ko ng Ferrari. Okay, binigay siya, pero driver ka lang. Kunyari, valet driver ka, binigay nga sa'yo. Kasi hindi ka pa talaga ready, pinaramdam sa'yo. Diba? Tanga ka ang bagal mo valet driver ka. Na-drive mo nga yung pangarap mong car, pero ipaparking mo lang yan. Correct. Ganun maglaro ang pre. Naniniwala akong DOG. minsan si DOG,
Tangina naging ganun na. Si GOD pare, nalaga ng titrip lang yun eh. Kaya nga, kung hindi ka worthy, pag titripan ka niya. Pero kung worthy ka, ready ka. Ganun yun. Nakalimutan ko yung sasabihin ko dahil sa D-O-double-G. S ano double O P double G. Tawa ako eh. Kapit lang kita. It's films. Good. Ako kaya ko siya lagi sinasabi, para may video akong babalikan. Kaya gusto ko siyang bitawan. Ang epic nung ganun, no? Totoo, kasi yung Galing ito. social media icon na yan, tangina tignan mo. Tignan yung watch. Pag talagang sobra-sobra pa palalo pa sa nakakamit ngayon, ipre-repost nila yun. Alam mo, kaya ako, dahil sa mga conversation natin na ganito, kaya naiinis ako sa mga taong ano eh. Meron din naman silang mga gusto, tapos nakita nila na yung mga gusto nila ay parang hindi na nila naaabot. Hindi naman kinikilusan. Talagang nandun lang sila sa, wala na, hindi ko na nakuha yung gusto ko. Wala, hindi ako masaya, hindi ko nakuha yung gusto ko. Yung mga ganon. Ha? Yung mga ganon, no? Oo. Tapos wala namang ginagawa, di ba? Ganito yan, ha? Nandyan ka, hindi ka masaya kasi hindi mo nakuha yung gusto mo. Wala namang ginagawa. Kilusa mo, lapitan mo kasi. Mga torpe ka yan. Naiinis ako sa mga torpe. Good example yan, Torpe. Di ba? Ibang ano lang, pero same idea. Same, oo. Paano naman? Yung mga taong todo sipag naman, todo kilos naman, pero hindi naman umaasenso. Oo, okay. Ako nakita ko doon, ibang direksyon. Sa iba ka nakatingin. Yun ang tingin ko doon. Agree. Agree. Kasi, alam mo, baka nga, kaya marami ring ganyan ng mindset sa corporate. Baka kasi mamaya hindi ka corporate eh. Hindi ka pang corporate. Kaya maraming nagiging successful sa corporate. Nagiging boss, nagiging manager. Kasi, sinuwerte lang din. Alam mo, naniniwala din ako sa swerte. Minsan, hindi ka na nag-try ng marami. It's just that kung ano yung nakuha mo for the first time, para doon ka talaga nag-excel. So, swerte yun. Pero may katulad na, may mga karamihan din ng tao na nagsastart dito sa gawain na to, pero hindi pala sila meant doon. Makakatatlong try ka muna bago mo makita yung para sa'yo. Kaya nga, napapansin mo pre, nagbi-make sense kaya totoo itong sinasabi natin. Kasi nga may maraming nagbubob yung business nila. 50s na sila pre. Ibig sabihin, late lang nila nalaman. But it's just that dahil para sa kanila yon, yumaman sila at that age. May ganun eh. I agree. No? So, kung hindi yung ganung argumento na which is I agree din naman, paano yung mga masisipag? Well, baka hindi talaga yan yung ginagawa mo na baka hindi yan yung yayaman talaga sa'yo. Iba pa. Yun nga lang, wala kang tinatry na iba. So, baka ganun. Di ba? Sa iba nakatingin eh, no? Oo. Kumbaga, alam mo, teka lang, sorry the fact na nagsisipag ka doon sa isang bagay na yon, na-achieve mo, nagsisipag ka dahil ganun. May tama ka ng ginagawa eh, sipag eh. Sipag eh, pero except lang sa ibang direksyon or hindi mo na-appreciate yung mga nasa harapan mo na ganun. Ako highly suggest ko talaga sa mga kabataan na nakikinig na papasok sa mundo ng corporate. Mag-hopping kayo. Magpatalon-talon kayo ng work. Oo, Once na maka 1 year ka na, once na komportable ka na sa work mo, lipat ka na. Para mahanap mo yung sarili mo. Para ma-figure out mo rin yung may malaki pang sahod. Agree. Unless siguro kung yung unang work mo, 6 digit agad. 200k agad, 300k agad. At compensated lahat ng buhay mo na sa pang middle class, define. Huwag ka nang malis. Diba? And also, yung ano lang, wait lang. Hold hindi, wala. Do-double down ko yung sinabi mo ulit na paano nga naman yung nasisipag. Ako minsan, doon din ako papasok sa minsan, ino-overestimate ng isang tao yung kaya niyang gawin din. Hindi ako niniwalang masipag ka. Tas wala kang swerte. Minsan naman yun. Sinasabi ko minsan kasi maano ako dito. Pero totoo eh. Hindi ka naman totoong masipag. Hindi ako niniwala. In-overestimate mo yung sarili mo lang. Di, masipag ako. Bakit wala pa rin nangyayari sa akin? Kasi katutusin, pre. Sorry, ikaw naman niyakat ko Tangin, gumaganti, pre.
Tingnan mo to, pre. Ewan ko nararamdaman nyo to, nagsisipag na tayo. Makakapagpakita tayo ng resibo na masipag tayo. Pero feeling mo kulang pa. Di ba? Yun nga eh. Kasi nga, minsan, outside perspective, grabe kayo, no? Consistent. Pero tayo nga parang, hindi, sakto lang. Oo. Diba? Pero the fact na sinasabi mong masipag ka, parang nga sa akin, overestimate niya. Overestimate. Diba? Kaya pagka sinabi nga ng tao na, in-announce niya na, ako mabait nga ako eh. Hindi yung mabait yun, di ba? Oh. So, yung sabihin mong masipag ka, wala pa rin nangyari sa'yo, hindi ako naniniwala sa'yo. Again, sa iba to, hindi, not the majority, but minsan. Pero, yun lang, masyado ino-overestimate. Or, pwede rin totoong, let's say, makamasipag nga siya. Pero kasi, nakikita naman niyang dead end na, ginagawa niya pa rin for the sake of comfort. Yeah. Yun, actually, magandang point. Pinufulfill niya yung self-guilt niya. Kaya na, kahit anong klase ng sipag mo, kung yan na nga yung sagad ng dulo ng trabaho na yan eh. Yan na yun eh. Isang... Diba? Parang pader to pader na yun, wala kang ng Excel dyan, hindi ka na rin tataas ng sahod dyan. Ba't ka pa rin nagstay? Oo, or di ka pa rin gumagawa ng other... Expansion, no? other things na ano. Ito pa rin masasabi ko, isa sa effective. Halimbawa, sipag mo na dun sa isang bagay, alam mo na gumagaling ka dun sa isang bagay. Pero, parang walang upgrade na nangyayari. Ang masasabi kong effective, kailangan mo sumilip nung iba't ibang mga tao. Silipin mo yung, gumawa ka ng paraan na masilip mo yung buhay ng mga taong upgraded sa tingin mo. Kasi ako, yun naman sasabi kong game changer sa akin. Kasi nakasilip ako eh. Nasilip ko talaga yung taong mayaman na hindi ko pa nakikita dati. Ayun. Nung nasilip ko nga yun, di ba? Nakwento ko na sa inyo to eh. Nung nasilip ko yun, parang 1 week ako na down. Putang ina. Alam mo naman na siya sa TV, sa movies. Pero iba pag nung pumasok ako sa bahay eh. Tapos yung kasama ko na yung mga tao eh. Na alam ko na kahit 1/4 ng sinesweldo nila, wala ako eh. Matitigas din mga katawan nila at itsura nila. Merong may tikas ang katawan at itsura, pero meron ding wala, pera lang talaga. Pera lang. So, simula nung nakita ko yun yung hindi na ako tumigil, yun at yun na yung iniisip ko palagi. Kasi sa pera ka lang naman nakatingin ng value dun. Oo. That time, di ba? At that time, Pero marami ka rin namang alam na bagay na hindi nila alam. Baka nga yung bundok na napunta mo, never pa nakakakit yun. Baka kahit batulaw lang, hindi nila napuntahan. Possible, talaga. So kung doon ka lang magre-rate ng ng value ng isang tao, ng buhay ng isang tao, talagang ganyan mararamdaman mo. Pero kung, di ba, kung susukatin, tanginan nyo, nakapag 40k kilometer na ba kayo? It's not about, hindi naman lagi yan sa pera lang. Kasi sabi ko nga sa'yo, hindi naman ako napapabili agad-agad lang ng ito. Meron tong 50M sa bangko, ito may 100. Okay, fine. Pero di lang yan. Marami pang department ang titignan dyan. Pero yun nga, sa akin, yung ganong experience, yun ang nagpalabas sa akin sa dating kumikita ng 25,000, ito na to. Kasi ganun yung circle ko dati, kumikita ng 25,000. Ano feeling ng 25k, diba? Siyempre, malaki naman na yun sa estado natin dati, diba? Oo, pang-inom ka na eh. Oo, kasi single ka. Oo. Mall. Hindi, yung jowa ko, nalilibre-libre ko na rin nun kahit paano. May matitira. Saka makakakain ka ng sanggip-sanggip paminsan-minsan. So, pero nung nakita mo sila, yung 25k mo, parang... Wala! Inalayo ah. So, yun eh, yung irritation na yun, bakit ganun? Yun na yung nagpatuloy-tuloy eh. Hanap ng paraan. Consider ng ibang bagay. Yun eh. So, yun yung tingin ko sa mga masipag naman. Hindi ka nakasilip nung iba eh. Ayun. Kaya sabi ko mag-hopping sila ng work. Oo, tama. Masilip mo yung iba't ibang Sipin mo habang buhay ka magkarga ng bigas sa pagbaba ng truck. Tapos di ka na lumipat ng work. Expect mo yayaman ka? Sino yung mga yumaman na nasa bigasan madalas? Hindi yung mga Naalala ko nga. business, di ba? Naalala ko nga to pre, yung inuupahan ko sa Cebu dati, may katabi yung kainan. Tapos nakakakwentuhan ko yung
yung naglilinis nun, yung nagmamap nun, ramdam na ramdam sa kwento ko, ramdam ko sa kwento niya, na hindi niya na makakita kung paano siya mag-upgrade, di siya lalabas. Kasi isipin mo, yung karinderya, ang trabaho niya doon, 13 hours every day. Every day, ang pinakapahinga niya na Sunday na open pa rin sila, pero dahil wala namang customer, yun ang pahinga niya. Tapos nagpapadala pa siya ng pera sa pamilya niya. So sabi niya, wala na no? Ganito na lang talaga ako Talagang ganyan yung sinabi. Ganun talaga. Hopeless. Tapos, itong pre, dahil sa pagkaseryoso niya sa sinasabi niya, ramdam ko. Oo nga, no, paano ka nga aalis niyan? Kasi diba, tayo may mga kunwari, dahil marunong tayo pumindot sa computer, mag-search, ganun. Kaya may pag-asa na malawak mo yung frequency niya. Siya, pati pag-gawa ng computer, di marunong Tangina. So, paano yun? Map, linis, 13 hours everyday, tas yung sweldo, ibigay. Paano mag-upgrade yun? Paano nga ba susolusyonan yun? With the right knowledge pa rin talaga And with the right mentor. Alam mo nga ako ang nasa utak ko ngayon. Sabi ko, kung ako magiging katulong, since ilang beses na may mga nagtanong sa akin ng ganyan. Sabi ko, sa pagka-literate ko sa computer ngayon, kung boy ako, hindi makaka-advance ako Kasi dun sa maluluwag na oras, kasi pag boy ka na, magiging madali na lang sa'yo yung mga gawain na bahay, mapagsasabay mo na ng cellphone yan So wala bang cellphone tayo ng cellphone yan, search tayo ng search. Kaya lumalawak pa rin yung utak mo. Pero itong boy na sinasabi ko kasi nito, kahit pag ganun ng cellphone, hindi siya marunong. Tapos alam mo, mahirap pa dun pre. Kaya siguro wag ka rin yung negative na nangyayari sa buhay mo, mag-ingat ka rin sa pag-share sa ibang tao. Kasi halimbawa nun, sinabi niya sa akin kung paano niya nararamdaman na hindi na siya makakawala sa ganun. Feel na feel ko yung sinabi niya, naniniwala ako. Hindi ka na nga makakaalis dyan. Parang spreading negative energy Spreading! So, Kaya pangit nga kasi yung pagka-negative niya pare, hindi siya negative na finding solution pa at the same time. Yung negative niya, patapos, sinisil niya na yung pader na deal yung niya pagka-negative. Ito na yun Parang, di ba? Sealing the deal na siya. Tira ba mangyayari doon, pre, Kung halimbawa, ako na malino na mas angat ako sa kanya, wala, tagalinis siya. Ako, hindi naman ako tagalinis Pag may pumasok na idea sa akin, hindi yun mag-click sa akin. Ako, dahil pangalan niya Jan. May pasok na idea. Hindi yun ting, uy, para kay Jan to. Hindi. Kasi na-convince niya na ako na hindi na ako makakaalis sa ganito Di ba? So kahit merong magganong idea sa akin, hindi ko na ito sasabihin sa'yo. Kung ba yung katawan ko na, subconscious ko na magsasabi, hindi na choice yan. Doon na lang, kung sino man na nakausap mo nagsabi na may pag-asa pa, doon mo na lang ibibigay sa kanya. So, katulad niyan, for sure ako may pangarap yan. Yeah? For sure ako, pag tinanong mo yan, anong pangarap mo? Gusto ko ng malaking bahay, gusto ko ng sports career, yung mga ganyang klase ng tao. Proves my point na gusto mo man ng isang bagay pero hindi ka ready doon, hindi talaga ibibigay sa'yo. Pero mo kinakalat mo pa na hindi mo alam. Di ba? Wala talaga. Sa tingin mo, kaya nga, maraming tawag dito, virtue signaler ang laging magsasabi sa inyo nan. Katulad nito pinag-uusapan natin. Ang pang-block nila dito, paano naman yung mga magsasaka, yung mga gustong yumaman? Bakit di sila magkaroon ng sobrang sipag nila? Bakit hindi sila magkaroon ng sipag? Minsan ganun sila Nandun sila sa mindset ito lang ang kaya kong gawin Pipilitin mo? Sino ka, superhero ka? Pipilitin mo na sabihin nila, paano yung gustong Bakit gusto ba nilang yumaman? Anong question? gusto mo ba yung sakripisyo? Oo. Kung paano magkapera ng mas malaki. Gusto mo ba yung sakripisyo para mas dumagdag yung numbers ng kita mo? Oo. Kasi may singil yun. May Kailangan singil mo ng talaga another yun. knowledge yun. Kailangan mo maging computer literate. Kailangan marunong ka mag-search. Mababa ego mo para mag-aral. Mababa ego mo para magtanong. Kaya mo ba yun? Ang bobo Kumbaga gusto lang nila maisingit yung idea na yun na may mga masisipag nga do pero hindi yumaman. Kasi hindi rin naman gusto yumaman din Yun nga lang din ang alam nila. So, hindi mo maipipilit yun. Pwedeng gusto rin nila yumaman but not technically gustong-gusto to the point na mag-aaral sila ng new things.
Siguro isang factor din kung ba't mahirap yung magsasaka kahit masipag. Tangin na rin kasi talaga ng gobyerno talaga. Hindi sila pinutulungan Hindi sila pinupondo Kalabaw pa rin tayo, traktora na yung mga ibang bansa Drones na nga nagdidilig yung ibang bansa, pre. Tayo, kalabaw pa rin. Tsaka and also sipag sipag is not equate wealth naman talaga, pre. Pansin nyo ba? Sipag itself, hindi talaga siya nag-equate sa more wealth Sipag and malapit na knowledge. Kapag may malapit kang utak, yung mga big time na tao, gusto kang batain. Tandaan nyo yan. Kapag yung big time na tao, nakitaan ka ng utak, potential, kukunin ka, marami ka matututunan o possible, kapag katiwala ka, marami kang grasyang matatanggap. Madami na nga labandero ngayon Diba? Bakit? Kasi nga, yung mga labandero na yan, nakitaan niya ng mga higante na may matalinong kaisipan at right knowledge na naiiba sa ibang tao. Kaya pumapaldo sila ngayon. Good or bad regardless, tayo dito rational to rational. Hindi ako yung maninermon kung ano yung good or bad, in-explain ko lang. Kaya sila pumapaldo, madalas ganun. Tama, no? In that sense, hindi talaga yayaman ng masipag. Kung alam mo, masipag ka maglinis. That's the harsh reality talaga, pre. Kaya kailangan natin, since nanonood yung mga anti-supot podcast gusto natin magkaroon silang ibang perspective. Kasi nakasanayan yan na hindi magsipag ka lang, anak, may bunga. Pero hindi Di ba? Hindi totoo yun. Naranasan natin yung sipag wala talaga Hindi siya nagpapayaman. Ang sipag talaga, ang yaman ay nanggagaling sa combination. Hindi lang sipag, kasi yung sipag nandiyan din yung consistency. Yung creativity rin, yung innovation. Yun ang importante. Yun ang nagpapayaman talaga. Yun ang importante. Oo. Isipin mo, nilagay ko sarili ko sa posisyon na ako yung mayaman, ako yung nagpapasweldo. So, let's say may 3 tao ako dyan. So, yung isa masipag. Masipag, nakita ko lagi malinis yung bahay. Pero, hindi ko siya makausap sa mga substantial na bagay. Wala akong napipiga sa utak niya. So, kung may lakad man ako, wala namang iambag to Sad to say, diyan ka na sa bahay, maglinis ka. Tapos, kung meron ka namang isang tao na, let's say, hindi masipag sa bahay, pero pagka-conversation mo siya, lumilipad yung mga imagination nyo, may interest ka sa kanya. Oo. Dito ka nga sa tabi ko. Dito ka nga. Isasama mo siya palagi sa lakad. Kung ano yung kinakain mo, makakain niya na rin. I agree. Kasi magkasama na kayo So, yun nga. In that sense, mas yayaman tong creative na to. Alam mo, na-point out ko lang to, pre. Wala talaga sa mindset ko to, na masipag is hindi talaga nakakayaman. Dito lang sa conversation natin, na-conclude ko, pare. Kasi na-observe ko lang, no? Masipag alone, hindi talaga. Kung masipag ka, tapos bobo ka, putang ina ka, hindi ka yayaman. Utusan ka lang lagi. Yun naman Oo, boy. Boy, ang bobong masipag, hindi pinopromote yan. Ang mga pinopromote sa posisyon, yung mga may knowledge at utak talaga. Pansin ko yun. Kasi kahit doon sa BPO yung mga nanatiling agent, alam nilang robotic type shit lang Tanga ka magsalita Paano ka magiging lead? Paano ka magli-lead? Tanga ka magsalita, alam nilang wala kang common sense masyado, para ka lang robotic na sinusunod lang yung program natin dyan. Upo ka lang at magsasalita ka lang ng 8 oras. Yun talaga, harsh truth to. Kapag masipag ka, wala kang utak, hindi ka iaangat, hindi ka ipopromote, hindi ka din matututo ng new things, kasi nga wala kang utak Pansin ko, pre, ito pa, corporate style, no? Ang ano rin kasi ito, nasa upbringing din talaga ng Pilipino Kaya madalas talaga pag Pilipino, utusan lang talaga. Bakit? No? Kasi nandun yung upbringing natin na huwag ka magtanong, sumunod ka na lang. 'Di ba? So, napansin ko to, nga, based din sa mga foreigner na boss, na ganun daw ang Pilipino. Tanggap ng tanggap, kahit may question naman ayaw magtanong. Sa mga meeting, importante yun, na doon mo napapakita yung knowledge mo. Yung magtanong, kina-question mo yung bakit na-implement to. Ano sa atin yun, stigma yun, na parang huwag ka magtanong, pre, na-explain na nga Ba't ka pa ulitin? Ano pa ulit-ulit?
Wag. The more na magtatanong ka pa, the more na nagkakaroon ng idea yung boss mo na, gustong matuto to. Hindi klaro. Baka may iba siyang naiisip. Iwasan yun. Magtanong lagi. Mas gusto ng mga big time yun, pre, yung nagtatanong ka sa Yun kanila. nga eh. Kesa nang hihingi ka ng pera. Exactly. Totoo lang. Mas paborito nila yon. Kasi feeling useful nga sila at the same time. Dati rin kasi silang ganon. Na nakikita nila lagi yung sarili nila sa ganon. Yung mga boss, mahilig magtanong yun, pre. Kaya nga naging malapit sa mga boss yun eh. Kasi yun naman yung way ng maging close yung mga boss is to question nga. Ask question. Tapos hanggang sa meeting yan. Sa meeting kayo magtatanong. Sunod niyan, personal na. Next time naman yan, sa lunch out na. Hanggang sa naging close na. Simple as that. Kaya wala sa sipag yun. Yung pagtatanong, nasa sipag na quality ba? Hindi. Nasa curious yun, nasa creativity. Kasi meron kang sarili. So, tinatanong mo tuloy yung ibang nakikreative. Paano yun? Paano mo naisip yan? Wala sa sipag yun. I'm sorry. That's the harsh talaga reality. Oo, totoo. So, yun. Tignan mo. Kung dati, nagiging problema pa yung pagtatanong. Kasi kami, tao mong gaganyan sa'yo eh. Naka ba naman? Tanong. Kaya ngayon sa panahon ngayon talaga, yung AI, matatanong mo na. Yan, magtatatanong ka dyan. Para makuha mo yung solusyon kung paano ka aabante. Pero yun nga, kung sipag lang, pati paggamit ng cellphone, hindi mo kaya. Pero wait ka nga. Kailangan makasabay ka talaga sa teknolohiya, pre. Pre, ito yung part na, sorry, alam ko na sinasabi nila, yung matatanda, di na ako para dyan. Pero parang disability na talaga. Ikaw ang nawawalan talaga nun, no? Lahat tayo meron na nito. Magandang point yung para siyang disability. Di ba? Lahat tayo meron na nito. Pero ikaw, hindi mo siya kayang gamitin. Tinatamad lang. Ayaw nga mag-isip nga, no? Yun, tinatamad na mag-isip, tinatamad na magdagdag ng ano. Kaya kasalahan niya talaga. Yung sinasabi ko nga nandiyan, bata pa yun, may cellphone, yun mo kung na yun eh. Tinatamad siya magdagdag ng new knowledge, new skill. That's why hindi niya deserve madagdagan ng pera. Kaya sa lahat ng mga nakikinig sa amin dyan, OFW, nagsisipag at mga workers, ugaliin ninyo magdagdag ng knowledge kahit once per day. Kahit isang knowledge lang ngayong araw, kahit isang tips ngayong araw. Tapos mag-workout ka palagi. Alam mo yung workout nakakaganda yan para magdagdag ng bagong knowledge. Kasi parang nagkakaroon ng space yung utak mo para magdagdag ulit ng, parang store memory. Ewan ko kasi nakakagana makinig ng bagay-bagay kapag galing kang ehersisyo. Parang ang talas, ang sharp ko. Kada yun talaga magic ng workout. Kasi halimbawa ito, maggagabi na, medyo ramdam ko na yung load nung mga nangyari ngayong araw, mga napag-usapan natin. So, medyo basta puno na yung pakaramdam. Pero pag after workout, ang clear nito, hindi ganito ang pakiramdam nito. Hindi ganyan, binubura niya. Plus yung workout, tinatanggal niya yung ego mo at pride. Kasi nga pinapahirapan ka niya. So yung mga tao madalas na takot makinig ng bago, mag-evolve, mag-add ng new skills, mga tamad mag-workout. Pansinin mo. Mga walang ka-workout sa katawan. Kaya yung mga nangangatwiran na workout, lagi na ako naglilinis ng bahay. Hindi workout yun. Iba pa yun. Hindi nga nila tinuturing na workout ang paglilinis ng bahay. Tsaka, kung tutusin lang, di ba sinabi ko nga dati na yung paglilinis ng bahay, gamot naman yan. Gamot yan sa lungkot, ganun. Kasi may dopamine talaga dyan. Kaya kung tutuusin, yung mga masisipag na linis ng bahay, nakuha nyo na yung bayad nyo. Ang peace nyo, tinan mo sa sobrang content, kakalinis nyo ng bahay, kontento na nga kayo, ayaw nyo na mag-upgrade. Kasi effective nga sinasabi ko, gamot nga kasi talaga siya. Ang peaceful na nga naman kasi dumodopamine ka na sa paglilinis, hindi ka na kayo nag-upgrade. Masama naman yung sobra naman na. Ano ba ito, susi na to, nakakalat dito? Sobra naman na yun. Tangina lahat diba? Pag halimbawa, may mga konting nakatabingi Diyan na yung Aussie. Diyan na uubos yung oras. Kata pabayaan mo na yan. Gumawa ka naman ng iba. Sige. D-O-double-G. Tignan mo, itong mga sinasabi natin na to. Ano tinabi tuloy?
Hindi kasi nahala ko baka makalimutan ko. Kaya pang matalino tong podcast. Matalino tong topic na to para makaka-relate silang lahat na palagi nakatambay sa mga ganitong klaseng knowledgeable Yeah. na... Kasi, yan yung yan yung mga nalilito na, sabi niyo maglinis ganun Kaya lilinisin ko ngayong araw. Gago. Sabi niyo maglinis tapos kayo naman, bakit ang inaano niyo? Hindi, kasi ang katotohanan nga na sinasabi namin dati, lahat ng bagay merong two sides Halimbawa, kahit pag champion boxer ka, galing mo. Pero ano yung other side nun? Dahil champion ka, ayaw bitawin pagiging champion mo, pagod ka, araw-araw ka nagtitraining. Di ba? Yun ang mahirap doon. So, kung nakukuha niya yung positive sa praise ng mga tao o pera sa projects ng pagiging champion niya, yun yung negative side ng pagod siya araw-araw. Bagay na hindi natin ginagawa dahil di naman tayo champion ng boxing, di ba? Tayo, may choice tayo. Trip ko mag-boxing yan. Mag-boxing ako. Sarap, enjoy. Kasi inabukasan, hindi ko trip mag-boxing. Hindi ako mag-boxing, di ba? Yun yung bagay na nakukuha natin. Kasi two sides. Lahat ng bagay, two sides siya. So, halimbawa, tayo, ang popogi natin, di ba? Tangina, buhat bangko That's a facts. Popogi natin. Thank you. Sige muna. Nakaka-attract tayo ng Sige po, inhale. lamig kasi. Sa kanya kasi yung banda ng aircon namin. Ito yung aircon, guys. Lagi na lang siya natatapat sa aircon kahit dun sa dating bahay. Nakaka-attract tayo ng chicks. Pero, ang downside din, mini-misinterpret na wala tayong pagmamahal sa mga chicks, di ba? Two sides. Nakita nyo naman, ako na nga Two sides. nagbuhay na patunay. Minamahal ko sila kahit Diablo. Di ba? Di ba kahit Diablo, tignan nyo kung paano ako nakikihalubilo. Di ba, nananakit ba ako? Nagmumura ba ako ng babae? Hindi. Baka balik-balik nga sila sa akin kasi gusto nila ng second date, third date. Hey. Ano pa akong tanong Di ba? So, They like it. Di ba? So, ano po na tayo? Ano ba na? Ayaw mo na. Bye! So ngayon, di ba na-challenge na nila ako sa, with the girls, sa dating, ganyan. Challenge nyo naman yung mga alpha male nyo. Sila naman palabasin nyo ng ganyan. Panoorin natin sila kung paano sila makipag-date. Di ba yung mga tumataligsa sa akin lahat? Tag nyo sila lahat. Patingin nga. Patingin naman kami ng moves nyo. Oo nga, magandang call out yan. Wala nga mapakita Lahat, pati mga red pills, lahat. Sige, tag nyo sila, tapos sila naman mag-display ng ganun. Wala nga mapakita. Basta ako, in-enjoy ko na lang yung life ngayon, guys. If you know, you know. Di na ako masyadong, di ko na masyadong in-stress yung buhay ko sa mga ganun. Basta ako, chill lang. If you know, you know. Playing the game, you know. And making some shit. Yeah. Ito Double G. Double G. Boom. Ano yun? Ito sa'yo. Sir 8, need ng second opinion po. Meron akong pinsan na palagi na lang kapos sa pera at ako naman itong pahiram ng pahiram kasi naawa ako. Pero, lagi mali ang napupuntahan ng pera. Napupunta sa bisyo at now lang lumantad na bading pala. Pinsan niya? Oo. Mabisyo? Oo. Okay. Kasi ngayon bading pa. Naiirita na kasi ako sa sitwasyon niya na tadamay kaming kasama sa bahay. Ay, kasama nila sa bahay? Pinsan niya, Gulo yung bahay niyo, sigurado. Pati Oo nga, pinsan? No? Pinsan, no? Dapat utol lang Ang dami niyo pala dyan. Pagbayaran ng bills, parang wala siyang pakialam kasi alam niya palagi may sasalo sa bayarin niya. Ngayon, pinag-iinitan na kami ng may-ari. Gusto na kami paalisin dahil sa bading na to. Sabi? Advice po sana sa inyong tatlo. Or sana sa ASP ma-discuss. Thank you po. Josh. Wala, maghanap na siya ng sarili niya, pre. Ako, para sa akin, blessing in disguise yan. Kung sa hardship mo nga makikita kung sino yung ititira mo sa circle So, nakita nyo na kung sino yung weakest link.
sino yung Coupa link. O, di panahon na para lumipat na kayo, wag nyo na siyang i-include. Ang tawag mo, Kupal Link? Oo, kasi hindi naman weakest link kasi hindi naman siya Coupa lang siya. O, so Coupa link. So, yun na. Ako blessing in disguise yan. Nakita nyo yung dapat tanggalin, maghanap ng iba na magiging tenant. Siguro na sa isang sila pre. Tingin ko parang apartment. Tapos share sila siguro. Gago magulo yun. Oh, maggulo talaga yan. Pero kung yan ang kaya ninyo, wala kang choice. Yun nga lang, palitin nyo yung problema ninyo. Diba? Ang hirap na nga magbayad ng apartment. Hirap na nga sila. Tingnan mo. Magdadagdag pa kayo ng pabigat pa. Pag sinama nyo yan next time sa paglilipat ninyo, para kayong nag-swimming na naglagay kayo sarili ninyo ng weights. Pinahirapan yung sarili. Huwag nyo na isali yan next time. Lagi ko pa nga sinasabi, pag marami kayo sa bahay, pag dumadami kayo sa bahay, dapat taga-upgrade kayo. Dapat dumadali yung mga bagay sa bahay. Exactly. Actually, tulungan. Diba? Tulungan. Pero putik, ang dami nyo, tapos pahirap ng pahirap. What a stupid shit. Mali yung captain ng ship. Oo. Sige mo, ang mga sinasabi ko lagi dyan, kung halimbawa, kung tutusin, ang isang bahay nga lang, isang maliit na bahay, sa maayos na utak, tatakbo na yun ng suwabe kahit mag-isa lang siya. Ngayon, kung halimbawa, naging 3 kayo dyan, dahil kasama, halimbawa yung kapatid mo, ganun. So, okay siya nung isa lang ang tao. Nung naging 3, dapat mas lalong okay yan. Mas okay yung finances, yung paglilinis, mas lalong okay. Pero pag gumulo, anong katakahan yun? Merong isang may mali. Di ba? May kupal dyan. May kupal, may isang hindi kumikilos. Kasi sabi, 5 tayo, for example, 5, pero parang merong tirang hugasin pa rin dyan. Merong gago. Meron. Oo, sino yun? Tanggalin niyo yun. So, di ba, pag boss ka, what a stupid shit. Kaya nga ng isa yung trabaho niyan, hingin, naging 3 kayo, naging palpak Tapos pa. bumigat pa. Putang ina, ibig sabihin may kinakargo kayo, 1-2 dyan. Oo. May magulo. Ganon dapat yun. So, tama yun. Tanggalin na yun. Dapat tanggalin. So, malinaw sa inyo yung body. Baka sabihin nyo, kawawa naman ngayon yung kailangan ng kasama. Manatili. Kung sino yung gusto tumulong doon sa badig, sila magsama. Sila magsama. So, siya ang sasalo. Siya sasalo. Kung dalawa sila sa apartment, ikaw lang magbabayad doon. Bakit hindi, di ba? Oo. So, ikaw, dahil napansin mo na ganyan, umalis ka na. Alis na. Tangin. Yun na talaga May pabigat magagawa. pala Babasa ako ng comment sa YouTube. Sige, basa ka. Ready pa tayo? Magbabasa tayo? Comment. Comment sa YouTube. Comment. Ayan, shoutout kay Eric Cool. Yun. 3457. Yan. Sabi ni Jay Francisco, bread and butter ng mga nagsisimula sa tunay na buhay. ASP, let's go. Uy, sarap naman nun. Salamat. Tayo daw ang bread and butter nila. Di ba Salamat, pwedeng bread salamat. and mayonnaise? Ha? Mayonnaise. Wenalyn Franco 222. Suggest ko lang po, sana po kung ano ang title ninyo sa video, mag-direct to the point po kayo sa usapan. Hindi nyo magagawa yan, Bochan. Kasi ang dami ninyong pinapasok sa usapan. Bago yan. Oo. Dapat maging specific Pero, po. member Maganda yan? ang topic. Hindi. Sus. Saka, teka lang. Lang naman eh. Tinapos mo na nga yung video Mag-thank you ka na lang Ayaw mo na, ito yung binili mo, pero ang dami mong na-receive na. Oo. bago. Tinapos mo di kasalanan mo yan. Nanood ka, tinapos mo, nagreklamo ka sa kung ano nakita mo. Ayun, Wenalyn. Diba? Kasalanan mo daw yan, sabi ni 8. And, ayaw mo na marami kang bonus na na-receive. Renalyn. Wenalyn Franco. Above pa yan. Ang kulit mo eh. Sana po kung ano. Gusto lang kasing chumismis. Hindi kasi kami ganun dito. Ganyan yan yung mga Tama. gustong chumismis eh. Ano yung pag-uusapan? Ano yung pag-uusapan niya? Wala naman palang doon kami nanche-check. Kaya hindi namin binibigay kagad yung topic nandyan. Kasi nanche-check kami ng sino lang yung manchichismis. Kasi maraming mangkiklip ng naghihintay ng maling sasabihin namin eh. Tama. So maganda, gaganito para panoorin nyo. Baka mamaya magbago yung isip mo eh. Yan. Ala nyo ha. Sabi ni John Avila 93, solid yung foreplay ni JOP, sobrang bango. Sabi ni Vincent Salamor Casin, mabango pa din ba kahit nasa labahan na boss? Putay na ano ba?
Hindi ko agad yung nagtatanong ganun. Putang ina, nasa labahan niya. Tatanungin mo pa kung mabango. Ginagi. Di ba lalaban mo na rin naman? Huwag nga eh. Pero selling point yan, pre. Siniselling point na sa ibang pabango. Mabango pa rin kahit nasa labahan na. Putang ina, hindi nga nagme-make sense. Gago, kaya nga nilabahan mo na, okay na yun. Hindi mo nagagamitin eh. Baka may mga ginagawang ganun, pre. Kunyari, tamad maglaba. Wala nang gagamitin. Kinukuha sa labahan, pre. Tangina. Pabango pa naman to. Mabango, amoy foreplay pa rin. Tangina naman yun. Gago kadiri yun, oh. Oo, wag naman yun. Katabi pa ng mga brief mo, na ipit sa brief. Tangin ng amoy betlog ka nun, pre. Sabi ni Jeff Almighty, magandang chubby ang pipiliin ko kasi kaya ko naman siyang tulungan at turuan mag-workout at calorie deficit. Susunod naman siya sa akin kung down talaga siya. Actually. Sabi ni... Ikaw nagsabi nun, di ba? Ikaw pumili ka na. Oo, parang Bitcoin siya eh. Investment. Hintay mo siya pumayat. Diba? Sabi ni Bryce ko, dahil sa rejection, nagka-content siya. Kumbaga sa buhay, kung may rejection, isipin mo lang na laging parte yan ng storya ng buhay o ng laro. Di yung didibdibin mo. Support. Tama yan. Siguro sa may tanong yun. Agree yun, agree. Sabi ni Magic Lampara, present! Habang nasa office. Sabi nga, your reaction feeds their ego. Your silence starves it. Focus lang sa sarili, mga sob. Stay cold. Agree, tama yan. Gusto kong i-point out lang ulit yun. Your reaction feeds their ego. Your silence craves it. Ulitin ko lang ulit. Sabi ni Magic Lampara, Manood ka kasi. Ikaw dito- yun. Dito naman to sa episode na ang bata pwede ikulong. Sabi ni Magic Lampara, the truth will set be free. Si Stay cold, mga sob. Sa freestyle ata yun. Yung sa tulpo yun, pre. Ay, oo. Listen, look, and learn. The truth will set you. Oo, yun nga pala yun. Yun. The truth will set me free. Tangina. Putang inang yun. Nakakatawa yung tibo na yun. I-guess kaya natin yun. Oo, no, pwede. No. Baka nakakulong na yun eh. Baka pinakulong eh. Tsaka baka magnakaw dito sa studio. Ayun. Ayun, tang- gago. Tangina. Dami ko pa ng ano dito gamit. Tapos tayo yung nagpatulpo sa kanya. Inulit niya ulit ng part 2. Gulping ko yung tombits na yun. Tapos narinig yung comment, talagang ayaw na nun. Hindi na talaga. Sabi ni M Life and Style, wag mo gagawin pambaklayan ha. Sinasabi ko sa anak kong 6 years old yan. Dapat talaga ma-inform na sila agad sa young stage para di na malito sa gender nila. Cheers to ASP fam. Cheers. Pag din ako ginaganon dati ng malito eh. Bakla ka ba? Tika sa mga ano mo. Tama. Kailangan yun eh, no? May mga Oo. ganun panindak. Tangina mo kung gagawin pambaklayan eh. Dapat, di ba? Narinig nyo na ba yun? Oo, sir. Bakla ka ba? Lagi ko naririnig yan. Ano mo, parang pagpatigas din yung ganun talaga. Ako sa akin ang silbi ng mga extreme na opinion. Ang natutulong ng mga extreme na opinion, nagiging malinaw sa'yo na wag talaga. Kasi alam mo yung, pag may, minsan yung wag, sabing wag, minsan hindi siya convincing eh. Seryoso ba siya? Baka nagbibiro lang siya. So, pero pag binitaw mo ng extreme, okay, wala ka ng ibang choice kung hindi maniwala na wag. No? Yun. Kaya may purpose. May purpose talaga pagiging extreme. Tsaka nagkakaroon ng stigma eh. Ako importante yung stigma para may dalawang isip bago mo gawin yun. Inaalis nila eh. Kumbaga, may proud pa sila. We're removing the stigma. Tapos, saan nila sinabi ang removing stigma? Sa HIV, pre. So, gusto nyo yung tanggalin yung stigma dyan. Kailangan nga may stigma dyan para maiwasan eh. At magdalawang isip yung tao na mag-engage sa mga ganyang gawain para sila magkaroon. So, proud pa, we're removing the stigma. Kinang ina nyo. dapat lahat na. Sa drugs, tanggalin nyo rin yung stigma dyan. O, para... Bakit nga hindi, no? Ewan ko. Hindi ko alam. Basta yung mga ganong klase. Pero yun kayo pare, ano masasabi nyo sa mga pinag-usapan natin? Maraming salamat ulit sa mga members. Kahit hindi ka members, basta nakasubscribe ka rito, supporters ka ng ASP. Thank you sa lahat ng Thank members, you. guys! Thank you. Maraming Pang salamat. LU yan, pang coffee yan. Okay, pang falls yan, pang bundok namin yan, pang 20K marathon yan. Thank you so much sa lahat ng mga member. I love you guys. Okay. Ka nanonood dito, maraming salamat. Ikaw nanonood ka. Salamat sa iyo mga pare. So,
Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anti-Supot Podcast. Magbabalik kami. Merch lang anti-support. 3 p.m. Good! Yung merch natin guys, malapit na. Abangan nyo yan sa description sa baba. 1K member. Nandito na yun paglabas ng video. Kung gusto mo kong maabutan, managinip ka, managinip ka, managinip ka. Yung tumesting sa'kin dati nanahimik na, tumahimik.